Uy, Karding, ano to? Anong ginagawa mo? Bakit mo dinurahan yung bulalo? Huwag kang maingay, ano ka ba? Baka mamaya may makarinig sa'yo eh. Anak ng... Patay ka niyang kay Sir Obet kapag nalaman niya yung ginagawa mo. Mawawalan ka talaga ng trabaho. Sinasabi na huwag ka nang maingay eh. Ayaw ba nito? Ginagawang pa nga kita ng pabor eh. Ano ba sinasabi mong pabor? Di kita maintindihan eh. Hindi ba? Ang umorder nitong bulalo ay yung lalaki na nasa table number 10. Hindi mo ba siya natatandaan? Siya yung lalaking sinigawan ka. Kasi malamig na yung bulalo na sined mo sa kanya nung nakaraan linggo. Oo, siya nga yun. Ang sama nga ng tingin sa akin kanina eh. Natatandaan niya siguro ako. Ako pa talaga ang sinisi niya. Waiter lang naman ako rito. Pero ikaw naman kasi may kasalanan nun. Kasi ang tagal mong ipinaserve yung bulalo niya. Dapat lang yun sa kanya. Naaangasan kasi ako sa pagbumuka ng lalaking yun eh. Ngayon, igaganti kita. Sige, iserve mo tong bulalo sa kanya na may kasamang pagmamahal at laway ko. Ayoko. Mamaya mapahamak pa ako sa ginagawa mong yun eh. Paano kung malaman ng lalaki na dinuraan mo yung bulalo niya? Di dalawa tayong mawawala ng trabaho. Pati itong restaurant ni Sir Obet, maaapektuhan. Ikaw napakaduwag mo talaga kahit kailan, Arnel. Mapapahamak lang tayo kapag sinabi mo sa lalaking yon na dinuraan ko tong pagkain niya at kapag nagsumbong ka kay Sir Obet. Ito ang isipin mo na lang ay makakaganti ka na sa pagsigaw niya sa'yo. Isipin mo yung pagkapahiyang naramdaman mo ng oras na yun, yung pangmamaliit niya sa trabaho mo, at yung pagmumura niya sa'yo ng paulit-ulit. Sa bagay, tama ka. Dapat lang sa kanya na makakain ng pagkaing dinuraan dahil masama ang ugali niya. Sige, akin na yung bulalo at isi-serve ko yan sa kanya. Ayos. Basta normal act lang Huwag ka magpapalata na may ginawa tayong hindi maganda dyan sa pagkain niya. Good luck. Naniniwala ka ba, Panyero, na may kaparusahan ang bawat masamang ginagawa natin sa ating kapwa? Na darating ang panahon na kahit gaano natin itago ang ating mga kasalanan, ay darating ang panahon na sisingilin tayo sa paraang hindi natin inaasahan. Magandang araw po sa inyo, Panyero. Ang kwentong ibabahagi ko po sa inyo ay ang bahagi ng aking buhay na masasabi ko na hindi ko kayang ipagmalaki. Ngunit naisipan kong ipadala sa inyo ang kwentong ito upang magbigay ng aral at babala sa mga taong gumagawa ng masama. Itago nyo na lang ako sa pangalang Karding. At ito ang aking kwento. Panyero Stories. Isa po akong kusinero noon sa isang maliit at lumang restaurant. Matagal akong nagtrabaho doon dahil marami ang nagsasabi na mahusay ako sa kusina. Ngunit kung tatanungin niyo ako sa panahong yon kung sino ang gusto kong paglutuan habang buhay, ay walang iba, kundi ang dalagang si Maricar. Aba, mukhang ang dami mong pinamili ngayon Tulungan na kita dyan, Maricar. Ayoko kasing nahihirapan ka Hindi, ayos lang ako, Kuya Karding. Hindi naman mabigat tong mga dala ko kasi halos mga gulay lang naman ang mga to. Kaya ko nito, salamat. Ano ka ba? Huwag mo nga akong tinatawag na kuya. Mas lalo ko tuloy nararamdaman na napakalayo ng agwat ng edad nating dalawa Malayo naman kasi talaga ang agwat ng edad natin, Kuya. Hindi ba 45 years old ka na? Ako, 24 pa lang ako. Halos kaedad mo na nga ang tatay ko 45 na nga ako. Pero papasa pa naman ako sa edad na 30, di ba? Ha? Hindi ako sure. Pero kung yun ang paniniwala mo, sasang-ayon na lang ako. Sige Kuya, kailangan ko nang umuwi. Hinihintay na ni Lola Sabel tong pinamili ko Teka, sandali lang. Ako na lang ang magdadala ng mga yan. Hayaan mo naman magpaka-gentle ba naman ako sa'yo paminsan-minsan. Wala nang nagawa si Maricar nang agawan ko sa kanya ang dalawang bayong na bitbit niya. Matapos yon, ay sabay na kaming naglakad papunta sa bahay nila ng kanyang Lola Sabel.
Nang panahong yon, ay 2 taon pa lang ako sa lugar na yon at tanging si Maricar lamang ang bumihag sa aking puso. Bukod kasi sa napakaganda niya, ay mahinhin pa siya at napakabait. Ganun kasi ang tipo ko sa mga babae, yung hindi makabasag pinggan. Oo nga pala. Pwede ko na bang malaban ang sagot mo kung payag ka bang maging girlfriend ko? Kuya naman eh, huwag ka nga nagbibiro ng ganyan. Baka mamaya may makarinig pa sa'yo at isipin na nandiligaw ka talaga sa akin. Nanliligaw naman talaga ako sa'yo, di ba? Hindi pa ba panliligaw para sa'yo yung minsan ay binibigyan kita ng pagkain o hindi kaya naman tinutulungan kita gaya ngayon? Panliligaw na to, Maricar. Ang hina mo naman makaramdam. Pasensya ka na, Kuya Garding. Akala ko kasi sadyang mabait at matulungin ka lang. Pero hindi pa kasi ako nagpapaligaw ngayon. Mas nakatutok ako sa paghahanap ng trabaho. Kung gusto mo, tutulungan kita makapasok sa restaurant ni Sir Obet. Ako magiging backer mo at kaya kong sabihin kay Sir Obet na ikaw na lang ang gawin niyang manager ng restaurant niya. Aba, hindi mo na itatanong. Malakas ako dun. O ano? Payag ka ba? Akong bahala sa'yo. Wag na, Kuya Garding. Saka, hindi kasi nakalinya sa food business ang natapos ko. Kaya, ayos lang ako, wag ka mag-alala. Ano ba yan? Palagi mo na labang akong tinatanggihan Ikaw na nga itong tinutulungan Nahihiyang ngiti lang ang isinagot sa akin ni Maricar, Panyero. Hindi nagtagal ay nakarating na kami sa bahay nila. Konkreto ang bahay nila at may katamtamang laki. Sa labas ay sinalubong kami ng lola ni Maricar na si Lola Sabel. Aba, ang sipag naman ng kargador na yan sa palengke at hanggang dito sa bahay di na lang mga pinabili mo. Lola, hindi po siya kargador. Siya po si Kuya Garding. Kusinero po siya sa restaurant ni Sir Obet. Ganun ba? Pasensya na at ngayon lamang kita nakita. Abay, balita ko masarap daw ang pagkain sa restaurant ni Obet. Ikaw pa lang nagluluto doon. Oo, ako po nag-iisang kusinero doon. Kaya lahat ng pagkain na siniserve namin ay ako talaga nagluluto. Kaya kung mayroon man dapat pasalamatan si Sir Obet, nako, walang iba kundi ako yun. Malakas ang restaurant niya dahil sa akin. Simula kasi nang ako na maging kusinero niya, dumami na mga taong kumakain doon. Aba, medyo mahangit pala ang taong ito, Apo. Huwag ka po magsalita ng ganyan. Baka mamaya marinig ka niya, Lola. Ano ho yun? Meron po ba kayong sinasabi? Wala. Salamat pala sa pagtulong mo sa apo ko, Pero, ano ba pumasok sa isip mo at binuhat mo yung mga pinabili niya? Hindi na ho ako magpapaligoy-ligoy pa, Tutal ho, nandito na ako. Nanliligaw po ako kay Maricar. At maganda po ang hangarin ko sa kanya. Ano ka ba? Aba, ikaw? Por Diyos por Santo. Nanliligaw ka kay Maricar. Pambihira, ang laki naman po ng reaksyon nyo, Lola. Bakit? May nakakagulat po ba sa mga sinabi ko? Abay, oo naman. Sa itsura mo palang masasabi ko na mas matanda ka sa kanya ng ilang taon. Baka doble ng edad na. Abay, ilang taon ka na ba? 45. O, nakita mo na. Di matanda lang sa'yo ng 3 taon ang namatay na tatay nitong si Maricar. Pambira, issue pa rin po ba sa inyong edad? Saka marami naman po nagsasabi na hindi po ako mukhang 45 anyos Mas bata raw po akong tingnan kaysa sa edad ko. Tignan niyo po mukha ko at sabihin niyo kung ilang taon ako base sa itsura ko. Sa bagay, mukhang mas bata ka nga sa edad mo. Siguro mga 44 years old and a half. Aba, saka sino ba yung mga nagsasabi na mas bata kang tignan sa edad mo, ha? Sabihin mo sa kanila, baka bulaan sila, makasinungaling. Grabe naman ho kayo sa akin, Lola Sabel. Pero sige, sabihin na nating mas matanda nga ako ng ilang taon kay Maricar. Pero wala naman pong edad-edad pagdating sa pagmamahal Mahal ko po ang apo ninyo, Lola Sabel. At kumpara sa mga kaedad niyang lalaki, ay di hamak na mas okay ako sa kanila para kay Maricar.
May mas maayos ho kong trabaho at sumasahod po ko ng 2 beses kada buwan. Responsable po ko at magagawa kong buhayin si Maricar kahit nasa bahay lang siya at araw-araw ko siyang ipagluluto ng masasarap na pagkain. At damay na rin kay Ron, siyempre. Sa bagay, may tama ka sa sinabi mo na wala sa edad ang pagmamahal. Pero si Maricar ang magdidesisyon sa bagay na yan. Maricar, may nararamdaman ka ba para sa lalaking ito? Wala po, Lola. Hanggang pagkakaibigan lang po talaga ang kaya kong ibigay kay Kuya Carding. Hindi po dahil sa edad niya, pero yun po talaga ang totoo. Kaya Kuya Carding, pasensya ka na talaga. Alam kong mabuti kang tao. Pero mas maganda kung ibabaling mo na lang sa iba yung nararamdaman mo para sa akin. Ang hirap namang gawin niyang gusto mo, Maricar. Hayaan mo lang akong ligawan ka. Malay mo, mag-iba yung nararamdaman mo para sa akin. Oo nga pala, kailangan ko nang umalis. At sigurado ko na hinahanap na ako sa restaurant. See you na lang ulit, Maricar. Nagpakyut muna ako kay Maricar bago ko umalis, pero ngumuwi siya na para bang nandidiri sa akin. Mas pinili kong umalis dahil ayoko nang marinig ang mga sinasabi ni Maricar dahil hindi ko kayang tanggapin na wala siyang pagkatangi sa akin kahit katiting. Pagdating ko sa restaurant ay nagulat ako dahil merong 3 table na okupado ng mga customer. Kadalasan kasi kapag ganong oras ay wala pang kumakain doon. Nagmamadali akong pumunta sa kusina at naabutan ko doon si Arnel na natataranta at hindi alam ang gagawin. Hoy, Arnel, ano nangyayari sa'yo? At para kang hindi mapaanak na pusa dyan. Ay nako, salamat sa Diyos! At tumating ka rin! Saan ka ba nanggaling? Yung mga customer natin galit na kasi wala pa silang pagkain. 2 na nga umalis eh. Kaya kanina pa ako natataranta dito. Wala naman akong alam sa pagluluto eh. Relax ka lang. Pabira ka, akong bala. Ako ang kakausap sa mga customer natin para hindi na sila magalit. Dito ka lang at tignan mo ang gagawin ko. Watch and learn. Ano kaya kung lutuin mo muna yung mga order nila para makakain na sila? Wala ka talagang alam sa customer service, no? Bilang ako ang kusinero rito, kailangan ko silang kausapin para kumalma sila. Panoorin mo lang ang gagawin ko para sa susunod. Alam mo na ang gagawin mo. Lumabas ako ng kitchen at pinuntahan ko ang mga customer para kausapin. Sinabi ko sa kanila na maghintay sila at lulutuin ko na ang mga order nila. Pero nagulat ako dahil nagalit sila imbis na intindihin ang mga sinabi ko. Dahil mahigpit na bili ni Sir Obet na huwag kaming sasagot ng pabalang sa mga customer, ay pinilit ko na lamang na maging kalmado. Bumalik ako sa kusina at sinimulang lutuin ang lahat ng mga order ng mga customer. Lahat ng niluto ko, dinuraan ko lahat at yung salad ay hinalo ko gamit ang aking maruming kamay. Anak ka talaga ng demonyo, Carding! Bakit binabalahura mo na naman ang mga pagkain isa-serve mo? Dapat lang to sa mga yon. Ang aaga sumagot eh. Nagpaliwanag na nga ako sa kanila, kinausap ko na nga ng maayos. Aba, anong ginawa? Nagalit pa rin sa akin. Ang kikitid ng utak nila. Kaya gagawin ko, gaganti ako sa kanila sa ganitong paraan. Hindi nila kilala kung sino ang binabangga nila. Carding, kinaabahan talaga ako sa mga ginagawa mong yan eh. Kapag nalaman niya na Sir Obet, sisibakin tayo nun. Madadamay ako kasi hinahayaan kitang gawin yan. Carding, ayoko mawalan ng trabaho, pambira ka. 2 anak ko at nag-aaral. At mabubungangaan ako ng asawa ko kapag nasisante ako rito. Ano ba yan? Magpapadala pa naman ako sa kanila sa katapusan kaya hindi ako pwedeng mawala ng trabaho. Napakahirap pa naman maghanap ng trabaho ngayon. Kaya kung ako sa'yo, Carding, itigil mo na yung ginagawa mong yan bago ka pa mahuli ni Sir Obet. Sandali nga. Bakit parang sa tono ng pananalita mo ilalaglag mo yata ako kay Sir Obet? Hindi naman, Carding. Wala naman akong sinabing ganun na. Hoy, Arnel, para sa kaalaman mo mas malaking kawalan ako sa restaurant na to kesa sa kagaya mong waiter lang. Napakadali mong palitan pero ako, mahihirapan si Sir Obet na makahanap ng magaling na kusinerong kagaya ko.
Kapag sinumbong mo ko sa kanya, babaligtarin talaga kita. Naintindihan mo? At sigurado ako na mas paniniwalaan niya ako kumpara sa'yo. Kaya sa huli, ikaw ang mawawalan ng trabaho. Oo naman, Carding. Parang wala naman tayong pinagsamahan yan eh. Saka wala akong planong isumbong ka kay Sir Obed. Ikaw lang naman nag-iisip nun eh. Ang sinasabi ko lang, baka mamaya malaman niya yung ginagawa mo. Yari talaga tayo. Hindi niya to malalaman, Arnel. Saka itong ginagawa ko sa pagkain, dapat lang naman talaga to sa mga customer na maaangas. At kung magsalita parang pati ako sinisweldoan nila. Kaya mabuti pa isave mo na mga yan at pabayaan mo silang kainin ang laway ko. Kinakabahang lumabas si Arnel sa kitchen. Dala ang mga pagkain. Sumilip ako sa pinto at pinanood ko kung paano kainin ng mga customer ang mga pagkain na dinuraan ko. Mahina akong tumawa dahil wala silang kamalay-malay na hindi lang ang masarap na luto ko ang kinakain nila, kundi maging ang laway ko. Nang panahon na yon ay aminado ko na hindi ko nakikitang mali ang ginagawa ko. Masyado kasi akong mayabang panyero. At dati, ay ayoko talaga na nasisigawan ako sa ganoong paraan. Kaya gumaganti ako. Pagbalik ni Arnel sa kitchen ay malakas ko siyang tinapik sa likod. Dahil kita ko pa rin sa mukha niya ang takot at kaba. Hoy, ano ka ba, Arnel? Ayusin mo nga yung mukha mo at magsiserve ka pa mamaya ng dessert. Baka mahalata ka ng mga yun na may ginagawa tayong kababalaghan sa mga pagkain nila. Kasi naman nakukonsensya ako sa ginagawa natin eh. Sa kapagkain kasi yung Carding. Hindi dapat ginaganon yun. Dapat ginagalang ang pagkain kasi biyaya yung galing sa Diyos eh. Ay, nako. Di magpo at opo ka sa pagkain kung gusto mong igalang. Alam mo, kung palagi mong paiiralin yung konsensya mo, ay nako, walang mangyayari sa buhay mo, maniwala ka. Tsaka pag winawalang niya ka ng isang tao, gumanti ka, pero sa paraang hindi niya alam. Kagaya na lang ng ginagawa ko. Kaya wala akong pakialam. Kahit makain pa ng mga yun ang laway ko at binalahura ko ang mga pagkain nila. Dapat pa nga sila magpasalamat eh. Kasi nakakakain sila ngayon ng napakasarap na luto ko. Sana talaga, hindi tayo mahuli. Pero saan ka ba talaga galing kanina? At late ka nang pumasok. Nauna ka pang umalis sa apartment natin kanina, di ba? Akala ko nga pagdating ko dito, nandito ka na eh. Hindi ba't Sabado ngayon? Oo nga, ano naman kung Sabado ngayon? Hindi ba kapag ganitong araw ay nagpupunta sa palengke si Maricar? Yung magandang dalaga ba na apo ni Aling Sabel? Oo, siya nga. Siyempre, inabangan ko siya. At nang nakita ko siya, tinulungan ko siya sa pagdadala ng mga pinamili niya. Yun, iatid ko siya hanggang dun sa bahay nila. At nakilala ko na rin sa wakas ang lola niya. Hanep kung ganun, seryoso ka pala talaga sa sinabi mo sa akin dati na type mo siya at balak mo siyang ligawan? Oo naman. Ano ba palagay mo sa akin? Duwag na hindi kayang ipakita at iparamdam sa isang babae na gusto ko siya. Hoy, hindi ako torpe. Ibahin mo ko. Hindi naman sa ganun. Pero hindi kasi ako makapaniwala na liligawan mo talaga si Maricar kahit napakalayo ng agwat ng edad nyo eh. Para kasing papasakan tatay niya eh. Kung patamain ko kaya tong kamao mo, ha? Diyan sa nguso mo. Para magkapasa ka. Grabe ka kung magsalita sa akin, ha? Saka wala yan sa edad-edad, no? Kapag mahal mong isang tao, anong magagawa ko kung kay Maricar ako nagkagusto? At isa pa, walang problema kung magkagusto ko sa kanya. Kasi, binata ako, wala akong asawa. At wala pa nga rin ako nobya. Sa bagay. Ay, nako. Sige, ikaw bahala. Ikaw naman na masasaktan kapag binasted ka ni Maricar. Hoy, huwag ka nga nagsasalita ng ganyan. Baka mamaya biglang magkatotoo. Baka mamaya may cross ang dila mo eh. Kapag ako talaga binasted ni Maricar, ha? Ikaw ang sisisihin kong kumag ka. Oo, ramdam ko nagdadalawang isip niya na sagutin ako. Dahil sa edad ko at sa mga masasabi ng tao kapag naging kami na. Pero malakas din ang pakiramdam ko eh, na malapit na siyang bumigay. Alam ko na may gusto rin siya sa akin at hindi magtatagal ay mas mananaig sa kanya ang kagustuwang maging boyfriend niya ako kaysa sa mga sasabihin ng ibang tao. Kaya ayoko nang marinig dyan sa bunganga mong pasmado na babaste din ako ni Maricar, ha?
Dahil kapag inulit mo pa yan, ipapasisante talaga kita kay Sir Obet. Tila natakot si Arnel sa sinabi kong yun, Panyero. Kaya natameme na siya. Tumalikod siya at inasikaso ang mga hugasin na nasa lababo. Isa rin kasi yon sa trabaho niya bukod sa pagiging waiter dahil dalawa lang kaming tauhan doon. Isang malalim na paghinga ang pinakawalan ko upang pakalmahin ang aking sarili. Hindi ko kasi nagustuhan ang huling sinabi ni Arnel. Iniisip ko pa lang na tuluyan na ngang babaste din ako ni Maricar ay talagang nagagalit na ako. At nang sandaling yon ay naisip ko na kailangan ko ng mag-effort para makuha ko na ang matamis na oo ni Maricar. Araw ng linggo, Panyero. At kapag ganung araw, ay alam ko na nagsisimba si Maricar kasama ang lola niya. Hindi nga ako nagkamali dahil pagpasok ko sa simbahan ay agad ko siyang nakitang nakaupo sa huliang hanay ng mga upuan. Natuwa ako dahil mag-isa lang siya. Agad akong tumabi sa kanya at pagkakita niya sa akin ay nagulat siya. Kuya Carding? Ikaw pala. Ngayon lang kita yata nakitang nagsimba. Naisip ko kasi na ilaan ng araw ng linggo sa simbahan. Dati kasi kapag ganitong araw nagpapahinga ako. Pero ngayon, nagbago na ako. Mabuti yan, kuya. Masaya ako na naglalaan ka ng oras para sa Panginoong Diyos. Saka napansin ko rin kasi na nagsisimba kayo palagi ng lola mo tuwing linggo. Kaya nahawaan mo ko Napakaganda talaga ng impluwensya mo sa akin, Maricar. At sigurado ko na kung magiging magkasintahan tayong dalawa, ay maiimpluwensyahan mo pa ako sa mas maraming magagandang bagay. Kuya. Excuse me lang pero hindi to ang tamang lugar para magsalita ka ng ganyan. Saka magsisimula na kasi ang misa. Mamaya na lang siguro tayo mag-usap. O sige, pasensya ka na. Natuwa lang ako ng sobra kasi nakita kita. At katabi pa kita ngayon sa upuan. Sa totoo lang, Panyero, wala akong naintindihan sa buong misa dahil panay ang tingin ko kay Maricar. Yung kasi ang unang beses na nakatabi ko siya ng ganong kalapit. Tapos, ang tagal pa naming magkatabi. Pagkatapos ng misa, ay napansin ko ang pagmamadali ni Maricar na makalabas ng simbahan. Kinailangan ko pa siyang habulin at nang naabutan ko siya, ay inakbayan ko siya. Pilit niyang inaalis ang pagkakaakbay ko, pero hindi ko hinayaan na magtagumpay siya. Kuya, ano ba? Huwag mo akong akbayan. Baka mamaya may makakita sa atin Tapos kung ano pang isipin nila. Hayaan mo silang isipin ang gusto nilang isipin. Tsaka ano bang masama sa akbay? Kahit nga magkakaibigan, nag-aakbayan Mabuti sana kung hinahalikan o niyayakap kita. Tsaka sila mag-isip ng kung ano-ano kapag ganun ang ginagawa ko sa'yo. Pero Maricar, pwede ko naman yung gawin kung gusto mo Hindi, joke lang Baka isipin mo, bastos ako. Hindi kasi talaga komportable na may ibang tao nang mahawak sa akin. Kaya please lang, Kuya Carding. Alisin mo na yung braso mo. Ang arte mo naman, parang akbay lang Ganyan ka na kagad sa akin. Ano ba mawawala sa'yo kapag inakbayan ka? Para ka mababawasan ng parte ng katawan mo Pero alam mo, may naisip ako magandang gawin natin ngayon Pumunta tayo sa bayan tapos manood tayo ng sine. Sa pagkakaalam ko, may magandang palabas ngayon Ano, tara, sama ka? Hindi ako pwede ngayon. Pasensya ka na. Bakit naman? Maaga pa naman Saka uuwi din kagad tayo, promise. Kung gusto mo, ihatid pa kita sa inyo para masigurado kung ligtas kang makakauwi. Tara na! Hinihintay na kasi ako ng lola ko sa bahay. Masama ang pakiramdam niya ngayon, kuya. Kaya hindi siya nakasimba. Kailangan ko na kagad makauwi kasi bibili pa ako ng gamot niya. Ganun ba? O sige. Wala na pala akong magagawa. Kundi ang pauwiin ka sa inyo. Pakisabi na lang kay Lola Sabel na magpagaling siya. Pero, Maricar, tanong lang, kailan pala tayo pwedeng mag-date? Magsabi ka ng petsa kung kailan para mapaghandaan ko. Kuya Carding, magiging honest na ako sa'yo. At sana wag mong mamasamain ng mga sasabihin ko Gusto ko sanang tigilan mo na ang panliligaw mo sa akin kahit na ang totoo ay hindi ko naman talaga alam na nanliligaw ka sa akin.
Ayoko kasing masayang ang oras mo sa panliligaw sa akin. Kasi hanggang kaibigan lang talaga ang kaya kong ibigay sa'yo. Sinasabi mo ba yan kasi iniisip mo ang sasabihin ng ibang tao kapag nalaman nila magkasintahan na tayong dalawa? Siguro nahihiya ka kasi malayo ang agwat ng edad natin. Alam mo, Maricar, kung iisipin mo ang sasabihin ng mga tao na wala namang ambag sa buhay mo, ay hindi ka magiging masaya, tandaan mo yan. Alam ko naman yun, kuya. Pero wala talaga akong nararamdaman sa'yo bukod sa pagiging magkaibigan natin. Hindi kita gustong maging boyfriend dahil ang priority ko ngayon ay ang makahanap ng trabaho. Wala pa talaga sa isip ko na pumasok sa isang relasyon kaya pasensya ka na talaga. Okay, naiintindihan ko. Pero kailan ka ba magiging ready na mag-boyfriend? Handa naman akong maghintay kahit gaano katagal eh. Ganyan talaga kita kagusto, Maricar. Kuya Karding naman eh. Para kang bata, ang hirap mong paliwanagan. Kahit maging ready na ako, hindi ibig sabihin ay ikaw na magiging boyfriend ko. Hindi ba ang sabi ko, hanggang pagkakaibigan lang ang kaya kong ibigay sa'yo. Kung totoo man na gusto mo ko, sana irespeto mo na lang ang desisyon ko. Para akong paulit-ulit na pinagsasasaksak ng kutsilyo sa dibdib ko. Sa sinabing yun ni Maricar, nanghihina akong inalis ang pagkakaakbay ko sa kanya. Nahihiya siyang kumaway sa akin at naglakad palayo. Mariin kong naikuyom ang aking mga kamay dahil sa sobrang inis. Hindi ko inalis ang tingin ko kay Maricar. Mapapasakin ka, Maricar. Hindi ako papayag na hindi ka mapupunta sa akin. Alam ko, nagpapakipot ka lang. Masama ang loob ko na umuwi ako ng apartment kung saan kasama kong nakatira si Arnel. Libre ang paninirahan namin doon at si Sir Obet ang nagbabayad ng buwanang upa namin doon. Napabalikwas si Arnel mula sa pagkakahiga sa sofa nang pabalibag kong isinarado ang pinto. Oh! Nakakagulat ka naman, Karding! Saka bakit parang bad trip ka yata? Di ba kakasimba mo lang? Dapat hindi ka ganyan kasi galing kang simbahan eh. Huwag mo akong kakausapin dahil wala ako sa mood. Anak ng puta. Napaka-arte talaga ng Maricar na yun. Hindi ba niya alam na napakaswerte niya dahil may gusto ko sa kanya? Ha? Ano bang kulang sa akin? Ano pa? Sabihin mo nga sa akin, Arnel. Ano? Anong kulang sa akin? Oh, ba't di ka makapagsalita dyan? Magsalita ka, sagutin mo ang tanong ko. Ang sabi mo kasi kanina, huwag kitang kausapin, di ba? Kaya hindi kita kinakausap. Tinatanong na kita ngayon kaya sumagot ka, pilosopo ka. Ang gulo mo kasi. Sabi mo kanina, huwag kitang kausapin, tapos biglang dapat sagutin ko ang tanong mo. Ano ba kasi talaga nangyari? At nagkakaganyan ka? Sinabi kasi sa akin ni Maricar na wag ko na siyang ligawan dahil hindi pa raw siya handa. Tapos daw kapag dumating ang panahon na handa na siyang makipagrelasyon, ay hindi pa rin niya ako pipiliin na maging boyfriend niya. Dahil kaibigan lang daw ang tingin niya sa akin. O di yun naman pala eh. Magpasalamat ka na lang kasi naging honest sa'yo si Maricar at hindi ka niya pinaasa sa wala. Anong kailangan kong ipagpasalamat doon? Ano bang akala niya sa akin? Na kapag sinabi niya yun, titigil na ako? Hoy, ibahin mo ko. Hindi ako titigil, Arnel. Mas lalo niya akong binigyan ng dahilan para hindi sumuko. Malakas ang pakiramdam ko na nagpapakipot lang ang babaeng yun Gusto niya na suyuin ko siya ng sobra. Alam mo kasi karamihan naman sa mga babae kagaya ni Maricar na ang gusto ay hinahabol sila. Pues, ipapakita ko sa kanya na hindi ako ang klase ng lalaki na susukuan agad siya. Hoy, Karding, baka kung anong gawin mo kay Maricar Kung ano man yan tumatakbo sa utak mo, wag mo nang ituloy yan. Baka pagsisiyan mo yan sa uli. Mag-isip ka ng maayos at tama. Basta, wala ka nang pakialam sa kung anong gagawin ko. Itaga mo to sa bato. Darating ang araw na magiging girlfriend ko si Maricar. Nang dahil sa pangyayaring yun, Panyero, ay araw-araw talaga akong galit. Napansin ko rin na sa tuwing nakikita ko si Maricar at lalapitan ko siya, ay umiiwas na siya. Masakit yun para sa akin. Kahit sa trabaho ay dala ko ang inis at galit ko. Kaya kahit walang ginagawang masama sa akin ng isang customer,
ay binabalahura ko pa rin ang pagkain nila. Sa ganung paraan ko inilalabas ang galit ko dahil sa pag-iwas ni Maricar sa akin. Isang gabi, pagkatapos naming magsara ng restaurant, ay lumapit si Arnel sa akin. Grabe ka talaga, Karding. Ang bait ng babaeng kumain kanina, pero binalahura mo pa rin yung pagkain? Bihira ka. Nakakakonsensya kasi. Nagbigay pa siya ng malaking tip. Wala akong pakialam sa kanya. Inilalabas ko lang ang galit at inis ko. Ang tindi mo naman maglabas ng sama ng loob, Chong. Kakaiba ka rin talaga, no? Teka, maiba ako. Alam mo ba sasali si Maricar sa beauty contest dito sa lugar natin sa darating na linggo? Talaga? Paano mong nalaman yan? Nakita ko kasi sila ng lola niya na naglalakad kanina tapos narinig ko na nag-uusap sila tungkol sa pagsali ni Maricar sa beauty contest. Ayos, mabutit sinabi mo sa akin yan. Pupunta ko ron para suportahan si Maricar. Kailangan makita niya na nakasuporta ako sa lahat ng ginagawa niya. Baka mamaya, Karding, makagulo ka lang dun, ha? Anong klaseng paggugulo naman ang pwede kong gawin doon? Siyempre, susuportahan ko lang si Maricar. Kung gusto mo, samahan mo pa ako para mabantayan mo ako Sige, sasama ako sa'yo. Wala rin naman akong gagawin Nakaramdam ako ng excitement sa pagsali ni Maricar sa isang beauty contest dahil pagkakataon ko na yon upang ipakita na supportive ako sa mga ginagawa niya. Pagsapit ng linggo, bago kami magtungo sa plaza kung saan gaganapin ang beauty contest, ay bumili muna ako ng isang bungkus ng bulaklak. Marami ng tao sa plaza nang nakarating kami ni Arnel, kaya sa may bandang likuran na kami, nakapwesto ng upo. Nang sumampa na sa stage si Maricar, ay ako na yata ang may pinakamalakas na sigaw. Hindi nasungkit ni Maricar ang title sa gabing yon. First runner-up lang siya, pero proud na proud pa rin ako sa kanya. Hinintay namin ni Arnel si Maricar na lumabas sa plaza para maibigay ko sa kanya ang dala kong bulaklak. Arnel, tignan mo nga. Okay ba forma ko? Saka yung buko. Ayos lang ba, ha? Hindi ba magulo? Hindi naman, mukhang okay naman. Sa kahit anong bihis at ayos mo, wala namang magbabago sa mukha mo Naiingit ka lang kaya mo nasasabi yan. Pero sana ay magustuhan ni Maricar itong bulaklak na ibibigay ko sa kanya. Ang mahal pa naman ito. Karding! Si Maricar parating na! Pagkakita ko kay Maricar, ay bumilis ang tibok ng puso ko, Panyero. Kasama niya si Lola Sabel, ngunit huminto sila sa paglalakad ng isang matangkad at gwapong lalaki ang lumapit sa kanila. Inabutan ng lalaking yon ng bulaklak si Maricar, pero ang mas lalong nagpadurog sa puso ko ay nang halikan ng lalaki si Maricar sa pisngi. Itinapon ko ang bulaklak na hawak ko at nagpupuyos sa galit na lumapit ako kina Maricar. Nagulat si Maricar nang nakita niya ako. Anong ibig sabihin nito, Maricar? Sinong lalaking yan, ha? Kuya, siya si Warren. Boyfriend ko. Talaga? Boyfriend? Akala ko ba hindi ka pa handang magkaroon ng boyfriend, ha? Tapos ngayon malalaman ko na may boyfriend ka na pala. Niloloko mo ba ako? Bro, relax ka lang, bro. Huwag mo naman sigawan si Maricar. Huwag mo akong ma-bro, ha? Hindi mo kapatid. Kardeng, huwag ka na magsumigaw at nakakahiya sa mga tao. Abay, nag-i-iskandalo ka na. Bakit ako mahihiya? Kung meron man dapat mahiya dito, ay ito nga po nyo. Pinatigil niya ako sa panliligaw sa kanya. Kasi ang sabi niya, ay hindi pa siya handang makipagrelasyon. Tapos yung pala, meron na pala siyang boyfriend. Kuya, magpapaliwanag ako. Hindi talaga ako nagpapaligaw sa'yo kasi matagal na naliligaw si Warren sa akin. Kahit sa Manila siya nakatira, hindi yun naging hadlang para maiparamdam niya sa akin na sincere siya sa pagmamahal niya. Ang totoo niyan, nung 1 linggo ko lang siya sinagot. Ano ka ba naman, Maricar? Bakit nagpapaliwanag ka pa sa taong iyan? Wala kang obligasyon na magpaliwanag sa kanya dahil wala namang kayong relasyon. Anong walang dapat ipaliwanag na sinasabi mong matanda ka? Dapat siyang magpaliwanag sa akin. Dahil pinaasa niya ako. Dapat kasi tinuturuan mo na magandang asal yung apo mo Wala kang kwentang matanda ka.
Apat napakasalbahe mo naman. Mabuti na lang talaga at hindi ka nagustuhan ng apo ko dahil wala kang galang. Kuya Carding, iginagalang kita bilang mas nakakatanda sa akin. Pero kung babastusin mo ang lola ko, tapos sa harapan ko pa, ay kaya kong kalimutan ng respeto ko sa'yo. Saka bakit ba ang kulit-kulit mo? Ilang beses ko nang sinabi sa'yo na ayoko sa'yo. Pero ikaw tong pilit ng pilit na ligawan ako. Dahil yun naman talaga gusto mo. Gusto mo na hinahabol-habol ka. Gandang-ganda ka rin sa sarili mo no? Karding, tama na. Umuwi na tayo. Delikado tayo dito. Bitiwan mo nga ako. Hindi pa ako tapos magsalita. Hoy, ikaw, Maricar. Akala mo ba ay nasaktan ako sa ginawa mo to? Nagkakamali ka. Sa totoo lang, nag-iba na ang tingin ko sa'yo. Hindi na ikaw yung mabait at mahinhin na Maricar na nakilala ko. Alam mo ba kung anong tingin ko sa'yo? Malandi ka. Napakalandi mo. Tila hindi na nagawang makapagtimpi pa ni Maricar. Umangat ang kamay niya para sampalin ako, pero nagawa kong hawakan ng kanyang kamay. Hinila ko siya papunta sa akin at pilit ko siyang hinalikan. Mabilis na kumilos ang nobyo ni Maricar at inagaw niya sa akin si Maricar. Dumapo ang matigas na kamaon ni Warren sa nguso ko. Ang pangalawang suntok ay tumama naman sa kaliwang mata ko. Nakaramdam ako ng pagkahilo at napaupo ako. Tumayo agad ako para gumanti, pero humarang si Maricar kaya nabitin sa hangin ang kamao ko. Alam mo, sa ginagawa mo ngayon, mas lalo mo lang akong binigyan ng magandang dahilan para hindi kita payagan na ligawan ako. Oo, kasalanan ko na hindi ko sinabi sa'yo na merong ibang nanliligaw sa akin. Pero ginawa ko yon dahil ayaw kitang masaktan. Pero sobra na itong ginawa mo, Kuya Carding. Bukod sa binastos mo, lola ko, ay hinaras mo pa ako. Alam bang pwede kitang kasuhan sa ginawa mong pagpilit na halikan ako? Pero nagawa ko lang yung kasi. Kung matino kang lalaki at nasa matino kang pag-iisip, hindi mo dapat gagawin yon. Kaya simula ngayon, ayoko na lumalapit ka sa akin dahil kapag nilapitan at kinausap mo ulit ako, ididimanda na talaga kita. Lola, Warren, tara na. Napatulala na lang ako nang umalis si Maricar. Walang imik akong naglakad pa uwi sa apartment at pagdating ko doon, ay inilabas ko ang isang bote ng alak. Hindi na ako nag-abalang kumuha ng baso at tinungga ko ang alak ng diretsyo. E di tama palang sinabi ko na manggugulo ka doon. Dapat palang di na tayo pumunta sa plaza eh. Bakit? Alam ko ba na malalaman ko may boyfriend na pala si Maricar? Pero kung ako sa'yo, Chong, tigilan mo na si Maricar. Bukod sa may boyfriend na pala siya, budget ka na sa kanya ngayon. Sinabihan mo na ba ng di maganda ang lola niya, tapos pinilit mo pang halikan si Maricar? Aba, talagang magagalit siya sa'yo. Siguro ganyan niya talaga ako gusto. Pero hindi ako papayag na hindi ako makakaganti sa kanya. Hoy, Carding, ayang ka na naman sa mga salita mong ganyan, ha? Masama ang gumante, lalo na't babae yung gagantihan mo. Basta, kapag nagkaroon ako ng pagkakataon gaganti ako kay Maricar. Hindi ko palalampasin ang ginawa niyang ito sa akin. Taga mo yan sa bato. Lintik lang ang walang ganti. Simula noon, ay hindi ko na nakita pa si Maricar na dumadaan sa tapat ng restaurant kung saan ako nagtatrabaho. Malakas ang pakiramdam ko na sinasadya niyang umiwas sa akin. At nang dahil sa nangyari sa akin, ay mas lalo kong naging balahura sa mga pagkaing niluluto ko. Sa ganung paraan ko pa rin ibinuhos ang sakit at galit na nararamdaman ko. Hanggang isang araw, habang abala ko sa pagluluto sa kusina, ay biglang pumasok si Arnel, dala ang isang papel kung saan nakasulat ang mga order na pagkain na kailangan kong lutuin. Carding, hindi ka maniniwala kung sino nandito ngayon sa restaurant. Hindi ako interesado sa kung sino man ang sasabihin mo. Talaga? Hindi ka magiging interesado kahit sabihin ko nandito si Maricar? Pagkarinig ko sa pangalan ni Maricar, ay tinabig ko si Arnel. Muntik pa siyang matumba pero hindi ko siya binigyan ng pansin
Nagmamadali kong binuksan ng bahagya ang pinto ng kitchen at sumilip ako mula roon. Hindi nga nagsisinungaling si Arnel dahil naroon nga si Maricar. Kasama niya si Warren at isang babae at lalaki na sa hula ko ay mga magulang ni Warren. Pagpasok nila kanina, narinig ko na sinabi ni Maricar na sa ibang restaurant na lang daw sila kumain. Pero sabi naman yata nung nanay nung Warren, nalaman nito na masarap daw ang pagkain dito. Malamang, Chong, ayaw ni Maricar na kumain dito kasi alam niya na ikaw ang magluluto. Sa palagay mo, mamamanhi ka na kaya sinawarin kila Maricar? Mukhang nanay at tatay ng mokong na yun ang kasama nila eh. Di naman siguro, Chong. Baka nagbabakasyon lang sila dito para makilala nila si Maricar. Pero tignan mo sa esena nila, hindi malabo na pag nagtagal ay magpapakasal na yan si Maricar at si Warren. Wala na akong pakialam kahit magpakasal pa sila sa lahat ng simbahan. Ang gusto ko lang mangyari ay makaganti ako sa kanila. Yang ka na naman sa ganti-ganti mong yan eh. Alam mo ba, sinabi sa akin ng nanay ko na masama ang gumanti. Kasi makakaganti kang araw, pero babalik yun sa'yo ng mas matindi pa. Kaya kung ako sa'yo, hayaan mo na lang na maging masaya si Maricar kay Warren. Magiging masaya lang ako kung makakaganti ako, Chong. Hindi pwedeng miserable ako, tapos masaya silang dalawa. Anak ng putya, hayaan mo na lang kasi si Maricar. Hindi ba may kasabihan na kung mahal mo talaga ang isang tao, ay magiging masaya ka na lang para sa kanya. Kahit nasasaktan ka sa bagay na nakapagpapasaya sa kanya. Hindi na ako nagsalita at sinimulan ko ng lutuin ang mga order ni na Maricar. Pagkaluto ko ng sinigang na hipon, ay dinuraan ko yun. Hindi pa ako nakontento at hinubad ko ang aking sapatos at kinuha ko medyas ko. Paulit-ulit kong isinawsaw ang medyas sa sabaw. At sa huli, ay piniga ko yun. May nakita kong patay na ipis sa saig. Kinuha ko yun at maging yun ay isinawsaw ko rin sa sabaw ng sinigang. Hindi pa po ako ron nakontento. Maging ang 4 na mango juice ay pinagdududuraan ko rin at hinalo ko yun na mabuti para hindi nila mapansin na may kasama ko yung laway. Nang iabot ko kay Arnel ang mga order ni na Maricar, ay naduwal siya at hindi niya yon kinuha. Oh, anong problema ba't parang nasuso ka kayata? Buntis ka ba? Anong buntis ang sinasabi mo? Paano ko mabubuntis eh? Wala naman akong matres, si Raulo. Talaga bang hayaan mong ipakain ng mga yan kina Maricar? Hindi mo lang dinuraan, kundi sinawsawan mo pa ng medyas at ipis. Baka naman mamaya magkasakit sila niyan. Yun nga gusto ko eh. Ang magkasakit sila para makaganti na ako sa kanila. Hindi naman talagang gusto kong mangyari. Saka dapat lang yan sa kanila. Lalong-lalo na kay Maricar. Hindi ko man siya nagawang halikan, ay makakakain naman siya ng laway ko. Pasensya ka na, Chong. Pero hindi ko kayang iserve yan sa kanila. Mapapahamak na talaga tayo nito kapag may nangyaring masama sa kanila eh. Kahit magluto ka na lang ng panibago tapos ipapabawas ko na lang sa sahod ko. Sige na, Chong. Ikaw napakaduwag mo talaga. Kaya walang nangyayaring maganda sa buhay mo kasi palagi mong hinahayaan na pangunahan ka ng takot. Kung ayaw mo tong iserve sa kanila, ako ang gagawa. Wala ka talagang kwenta kahit kailan. Lumabas na ako sa kitchen na dala ang isang malaking tray. Nang iserve ko na ang mga pagkain sa lamesa ni na Maricar, ay napansin kong nagulat si na Maricar at Warren nang nakita nila ako. Ako po ang kusinero dito at sana po magustuhan niyo po lahat ng niluto ko. Enjoy po kayo sa pagkain. Hindi nakapagsalita si na Maricar at Warren habang naglalakad ako pabalik sa kitchen. At ngumisi ako. Mula sa kitchen ay pinanood ko kung paano kainin ni na Maricar ang mga pagkain at inumin na binalahura ko. Nang sandaling yon ay walang katumbas ang kasiyahan ko dahil alam ko na nagawa ko ng makaganti kay Maricar. Kinabukasan ay maaga akong nagising para mag-asikaso sa pagpasok sa restaurant. Paglabas ko ng kwarto ay sakto na dumating si Arnel na may dalang pandesal. Napansin ko na tila may pagkabahala sa mukha niya pero hindi ko yung pinansin. Chong,
Nasa ospital pa lang ngayon sila, Maricar. Isinugod siya kagabi kasama yung boyfriend niya. Wala akong pakialam kahit nasa ospital pa si Maricar. Malamang na-aksidente ba ngayon, kaya nasa ospital. Buti nga sa kanila. Chong, di sila na aksidente. Narinig ko dun sa umpukan sa labas na nagsuka raw sila Maricar at Waring kagabi. Sobrang sakit daw ng tiyan nila. Karding, malakas ang kutob ko na dahil yun sa pagkain na kinain nila na binalahura mo. Sabi ko naman kasi sa'yo huwag mong ipakain yun sa kanila. Malamang pati yung nanay at tatay ni Warren, nagsuka na rin at sumakit na rin ng tiyan. Aba, wala na akong kasalanan dun, ano? Hindi ko naman alam na mahina pala ang mga tiyan nila. Tsaka mas okay ngayon kasi, nakaganti na ako sa kanila ng matindi. Pero paano? Kung tanungin kung ano mga kinain nila. Sige nga, sigurado ako na isa sa sasabihin nila ay kumain sila sa restaurant ni Sir Obet. Tapos baka mag-imbestiga ang mga pulis at malaman nila ang ginagawa mo sa mga pagkain na niluluto mo. Ginagawa natin, Arnel. Tayong dalawa mapapahamak kapag nangyari ang mga sinasabi mo. Aba, bakit pati ako damay? Ikaw lang kaya ang bumababoy sa mga pagkain na siniserve ko. Damay ka na rin. Kasi nahayaan mo kung gawin yon. Hindi ka nagsusumbong at hindi mo ginagawa ang lahat para pigilan ako. Kaya kung ako sa'yo, kung sakali magkaroon ng investigasyon ay itikom mo yung bibig mo. Kahit ano mangyari, ay huwag kang aamin. Dahil kapag ako nakulong, sisiguraduhin kong makakasama kita sa kulungan, tandaan mo yan. Huwag mo naman gagawin sa akin yan, Chong. Kawawa naman ang asawa at mga anak ko kapag nakulong ako. Yun naman pala eh. Kaya gawin mo na lang ang sinabi ko sa'yo. Kung ayaw mong parehas tayong humawak sa rehas. Ayos? Ang totoo. Sa likod ng pagiging kalmado ko sa pagkaka-ospital ni Maricar, ay may takot akong nararamdaman. Natatakot ako, Panyero, na baka kung ano ang mangyari kay Maricar at natatakot din ako na baka matuklasan ng lahat ang ginagawa kong pambabalahura sa ilang pagkain na niluluto ko sa restaurant ni Sir Obet. Pagkatapos ng trabaho ko sa restaurant, ay nagtungo ako sa ospital para personal kong malaman ang kalagayan ni Maricar. Madali kong nahanap ang kwarto ni Maricar at pagpasok ko roon ay nakita ko si Lola Sabel na mag-isang binabantayan ang natutulog na si Maricar. Magandang gabi po. Alam kong galit po kayo sa akin dahil sa ginawa ko pagkatapos ng sinaliang beauty contest ni Maricar. Pero nag-aalala po kasi ako kay Maricar eh. Nalaman ko po kasi kay Arnel ang nangyari. Ayos lang. Alam ko na kahit papano ay meron kayong pinagsamahan. Balita ko po pati po si Warren dinala rin sa ospital. Nasaan ho siya? Nakalabas na siya ng ospital kaninang umaga kasama ang mga magulang niya. Bumalik na sila sa Maynila dahil may mga kailangan silang asikasuhin na hindi pwedeng ipagpaliban. Kung nakalabas na po sila, bakit si Maricar ay hindi pa rin? Dahil hindi pa rin maganda ang lagay ng apo ko. Mahina kasi ang tiyan niya pagdating sa mga pagkain hindi malinis. At sabi ng doktor, matinding food poisoning ang tumama sa kanya. Food poisoning? Nalason sa pagkain si Maricar? Ganun na nga. May nakain siyang pagkain na kontaminado ng bakterya. Ayon sa doktor, ayun ang dahilan kung bakit bigla-bigla siyang nagsuka at sumakit na gusto ang tiyan. Delikado po pala talaga ang lagay ni Maricar. Noong una, oo, sabi ng doktor. Kung di agad namin siya nadala rito ay pwedeng lumala pa ang kondisyon niya. Dahil kasi sa sunod-sunod na pagsusuka at pagdudumi niya, ay mabilis na naubos ang tubig niya sa katawan. Nagkaroon siya ng matinding dehydration. Kaya po pala may nakakabit na swero sa kanya, no? Pero may ideya po ba kayo kung ano po nakakainin na Maricar? Para mangyari yan sa kanila? Ang sabi niya ay kumain sila sa restaurant kung saan ka nagtatrabaho. Pero doon na kami na doon niya nakuha yung maduming pagkain. Bukod doon ay kumain pa sila ng fishball sa labas kaya malamang. Yun ang dahilan kung bakit ito nangyari. Imposible po talaga na dahil sa kinain nila sa restaurant ni Sir Obet. Kaya nandito si Maricar sa ospital. Mahigpit po ko pagdating sa kalinisan ng pagkain kasi pinoprotektahan ko rin po ang negosyo ni Sir Obet.
Alam mo, Karding, naniniwala ako na ang hindi magandang nangyayari sa isang tao ay pwedeng aksidente at pwede ring sinadya ng ibang tao. Ano ang ibig niyo sabihin? Sa oras na malaman ko na sinadya itong nangyari sa apo ko, na kung sino man, ay humanda talaga siya sa akin. Ipapakita ko sa kanya kung ano ang kaya kong gawin. Hindi niya kilala kung sino ang kinalaban niya. Ay, wag ho kayong mag-isip ng kung ano-ano, Lola Sabel. Malakas po ang kutob ko na walang gagawa ng ganun kay Maricar kasi mabait siya eh. Ang isipin niyo na lang po ay ang paggaling ng apo niyo. Marahan kong tinapik ang likod ni Lola Sabel. Kinabahan ako dahil kita ko sa mga mata niya ang matinding galit na para bang sigurado siya na may isang tao sa likod ng hindi magandang nangyari sa apo niya. Pag uwi ko sa apartment ay naabutan ko si Arnel na mag-isang nagiinom. Lumapit ako sa kanya at umupo ako sa bakanting upuan sa harapan niya. Tagayan mo nga ako. Gusto ko rin mag-inom. Bahala na kung pumasok tayo bukas na masakit ang ulo. Ano pala meron at nagpapakalasing ka? May problema ka ba? Nakukonsensya kasi ako sa nangyari kay Maricar eh. Hindi ako makatulog dahil sa pag-iisip kaya humingi na ako ng tulong sa alak para makatulog ako. Huwag ka nang makonsensya kasi pinuntahan ko si Maricar sa ospital at magiging ayos na siya. Ang sabi ni Lola Sabel, nung una naging critical si Maricar. Pero naagapan naman siya ng mga doktor eh. Sigurado makakalabas din siya ron sa ospital sa mga susunod na araw. Grabe ka. Ang lakas din talaga ng loob mo magpakita pa kay Lola Sabel at Maricar ano? Na para bang wala kang ginagawang kasalanan. At bakit naman ako matatakot? Hindi naman nila alam na ako may gawa kung bakit nasa ospital si Maricar ngayon. Wala silang kaalam-alam na dinuraan ko at sinausawan ko ng medyas at ipis yung pagkain na kinain nila sa restoran. Saka ramdam ko na walang ideya si Lola Sabel na ako may gawa doon sa mahal niyang apo. Sabi ko naman kasi sa iyo eh, wala kang dapat na ikatakot kasi hindi tayo mahuhuli. Sa ngayon siguro, hindi tayo mahuhuli at hindi nila malalaman ang ginawa mo. Pero hindi ba? Merong kasabihan na walang baho ang hindi aalingasaw. Yung pagsasabi mo ng mga ganyan-ganyan, yan ang magpapahamak sa atin eh. Ina-attract mo ang negative vibes. Bakit hindi ka nalang mag-isip ng positibo? Nagulat kami ni Arnel nang biglang may kumatok sa pinto. Nagkatinginan kami dahil wala kaming ideya kung sino ang nasa labas, lalo na't wala kaming inaasahang bisita ng mga ganung oras. Nagturuan pa nga kami kung sino ang magbubukas ng pinto, pero sa huli ay ako ang tumayo para buksan yon. Sa pagbukas ko ng pinto ay nagulat at natigilan ako nang malaman kong si Lola Sabel ang naroon. Walang ekspresyon ang mukha niya. Kinabahan at namutla ako dahil naisip ko na baka narinig niya ang pinag-usapan namin ni Arnel. Lola Sabel, ikaw po pala. Ano pong ginagawa niyo rito? Bakit niyo po iniwanang mag-isa si Maricar sa ospital? Doong umalis ka kanina sa ospital, ay pauwi na rin talaga ako doon sa bahay dahil meron ako kukunin. Dumaan ako rito dahil nahulog pala sa ospital itong lalagyan mo ng barya. Eto, hindi ko binawasan yan. Ganun ho ba? Maraming salamat po ah. Mabuti po't ikaw nakakita nito dahil ba akong iba, hindi na ito nakabalik sa akin. Walang ano man. Sa susunod, ay mag-iingat ka. Ho? Bakit naman ho kung mag-iingat? Ang ibig kong sabihin ingatan mo ang mga gamit mo para hindi mo naiiwan o naiwawala sa kung saan-saan. Mauuna na ako. Kailangan ko rin kasing makabalik kagad sa ospital dahil walang kasama roon ang apo ko. O sige ho, mag-iingat po kayo. Salamat po ulit. Nang nakaalis na si Lola Sabel, ay isinarado ko na ang pinto. Isang malalim na paghinga ang pinakawalan ko at binalikan ko si Arnel. Si Aling Sabel ba talaga yung kumatok kanina? Bakit parang narinig ko ang boses niya? Oo, si Lola Sabel nga. Nahulog ko pala itong lalagyan ko ng barya sa ospital. Mabuti na lang at siya nakakuha. Sa palagay mo ba, kanina pa siya ron? Hindi kaya narinig niya ang pinag-usapan natin? Medyo malakas pa naman ang boses natin.
Mukhang hindi naman eh. Kaswal nga lang niya akong kinausap at hindi ko naramdaman na galit siya sa akin. Kung narinig niya kasi yung mga sinabi natin, malamang, nagwala na yun sa sobrang galit. Paano kung umaacting lang pala siya? Paano kung magsusumbong na pala siya sa mga pulis? Ano ka ba naman, Arnel? Hindi ba sabi ko huwag kang nag-iisip ng hindi maganda? Kasi kung ganyan palagi ang iisipin mo, ay talagang mangyayari yun. Hala, sige na, ituloy na nga lang natin itong pag-iinom. Bago pa ako mabad trip sa'yo. Kutusan kita eh. Itinuon ko ang aking atensyon sa pag-inom ng alak dahil ang gusto ko ay malasing kagad ako at makatulog. Hindi ko man aminin kay Arnel, ay natakot din ako dahil hindi ako sigurado kung narinig ba o hindi ni Lola Sabel ang pinag-usapan namin ni Arnel kanina. Kinabukasan, nagising ako sa napakabigat na pakiramdam. Bukod doon, ay sobrang sakit din ang ulo ko at kumukulo ang tiyan ko. Inisip ko na normal yun dahil uminom ako kagabi. Ngunit nang tumayo ako sa kama, ay umikot talaga ang paningin ko at naramdaman ko na masusuka ako. Nagmamadali akong tumakbo papunta sa banyo. Itinapat ko ang mukha ko sa toilet bowl at sakto na sumuka ko. Ngunit laking hilakbot ko nang napakaraming ipis ang lumabas sa bibig ko. Gumagalaw sila at buhay na buhay. Halos mapuno ng mga ipis ang toilet bowl at gumapang sila sa paa ko paakyat sa iba't ibang parte ng aking katawan. Malakas akong sumigaw, panyero. Napaatras ako hanggang sa napaupo ako sa malamig na sahig ng banyo. Habang naghihisterikal ako na sumisigaw, ay dumating si Arnel. Hinawakan niya ang magkabilaan kong balikat at malakas niya akong niyugyog. Para akong nahimasmasan nang biglang nawala ang napakaraming ipis. Karding, ano ba nangyayari sa'yo? Bakit ka sumisigaw? Nasaan yung mga ipis? Yung napakaraming ipis, nasaan? Ipis? Wala naman ako nakikitang ipis Saka paano magkakaroon ng ipis dito sa apartment natin? Pambira ka. Ilang taon na tayong nakatira dito. Pero kahit isang ipis, wala pa akong nakita dito. Bulag ka ba? Hindi ba nakita yung mga ipis? Lumabas sila sa bibig ko, Arnel. Sigurado ko, maniwala ka. Hanapin mo sila at baka kung saan sila sumuot. Lasing ka pa rin ba hanggang ngayon? Anak ng putya, epekto siguro yan ng alak. Parang ang dami mo kasing nainom kagabi. May hangover lang ako pero di ako lasing. Kung ayaw mo maniwala sa akin, bahala ka sa buhay mo. Napakahirap kasi paniwalaan ng mga sinasabi mo eh. Pero mukhang di ka okay ngayon Papasok ka pa ba sa restaurant? Malamang, sino magluluto doon kung di ako papasok? Ako lang naman ang nag-iisang kusinero doon. Sa bagay, nag-aalala lang kasi ako sa'yo eh. Ang putla ng mukha mo eh. Para kang may sakit eh. Kaya ko. Hindi ako pwedeng hindi pumasok dahil baka bigla na lang akong palitan ni Sir Obet. Gulong-gulo ang utak ko ng sandaling yon, panyero. At hindi ko mawarian kung imahinasyon ko lang ba o totoo yung napakaraming ipis na lumabas sa bunganga ko. Hanggang sa restaurant ay wala ako sa sarili. Kaya nawala ang concentration ko sa pagluluto. Hoy, Karding, ano ba yung niluluto mo? Bakit ginawa mong sweet and sour ang tilapia? Bakit? Yun naman talaga ang order na nakasulat sa papel na ibinigay mo sa akin, di ba? Ay nako, tignan mo. Ginataang tilapia ang nakasulat dito. Baka ako pa ansisihin mo sa pagkakamali mo na yan Huwag mong sabihin na hindi maayos ang pagkakasulat ko. Napakalinaw na sulat ko rito sa kanlayo ng ginataan sa sweet and sour. Visit na mga ipis kasi yun eh. Hindi mawala sa utak ko eh. Parang wala ako sa sarili. Anong parang? Talagang wala ka sa sarili mo. Kanina ko pa napapansin nakatulala ka lang eh. Ayoko lang punahin ka kasi baka magalit ka pa sa akin. Alam mo, mas mabuti pa. Tawagan na natin ngayon si Sir Obet at sabihin natin masama ang pakiramdam mo para makapagsarado tayo na maaga. Magpahinga ka na lang muna. Tama ka. Kailangan ko talaga ng pahinga. Ewan ko ba? Parang hindi ako makapag-isip ng maayos. Ang gulo ng utak ko ngayon. Tinawagan ko kagad si Sir Obet at hindi siya nagdalawang isip na pumayag na magsarado kami ng maaga nang nalaman niyang masama ang pakiramdam ko. Nang umalis na ang nag-iisa naming customer,
ay nagsimula na kaming maglinis ni Arnel para makauwi na kami. Maya-maya ay pumasok si Lola Sabel at umupo siya sa isang sulok. Ako na ang lumapit sa kanya. Mukhang kakain po kayo, Lola. Pasensya na po pero maaga po kami magsasarado ngayon eh. Ganun ba? Baka pwedeng pagsilbihan niyo ako. Tinatamad kasi ako magluto ngayon kaya naisipan ko kumain dito. Marami akong naririnig na nagsasabi na masarap ang bulalo niyo rito. Yun sana ang o-ordering ko. Saka isang kanin. Naku, Aling Sabel, hindi na po makakapagluto si Carding ngayon kasi masama talaga ang pakiramdam niya eh. Hayaan mo na, Arnel. Pagkatapos kumain ni Lola Sabel, ay saka na tayo magsarado. Ilagay mo na lang sa pinto yung close sign para wala nang pumasok. Lola Sabel, sandali lang. At lulutuin ko lang yung order mo. Nagpunta ako sa kitchen at mabilis kong niluto ang order ni Lola Sabel. Ininit ko na lang ang bulalo at nilagyan ng sariwang gulay. Ako na rin ang nag-serve nun dahil may ginagawa pa si Arnel. Aalis na sana ako pero pinaupo ako ni Lola Sabel at ang katwiran niya ay hindi siya sanay na kumain ng mag-isa. Pinagbigyan ko siya at inisip ko na sandali lang naman ako roon. Lola Sabel, kumusta na pala si Maricar? Maayos na ang lagay niya ngayon at bukas ay makakalabas na siya ng ospital. Mabuti naman po kung ganun. Sana ay magtuloy-tuloy na ho ang paggaling niya. Hindi nagsalita si Lola Sabel. Nagtaka ko nang hinalo niya ang mainit na sabaw ng bulalo gamit ang isa niyang daliri. Maya-maya pa ay kinuha niya ang mangkok at hihigop na sana siya ng sabaw ng bulalo pero hindi niya itinuloy. Tumingin siya sa akin at inusog niya palapit sa aking ang mangkok na kinalalagyan ng bulalo. Gusto ko na ikaw muna ang tumikim ng niluto mo para sa aking karne. Pasensya na po pero hindi po kami pwedeng kumain ng sinerve namin pagkain dito. Ako naman ang may sabing kumain ka nito. Kaya wala naman sigurong problema, hindi ba? Pero hindi po talaga pwede. Saka, bakit niyo po ba gustong ako munang kumain yan? Bakit parang natatakot kang kainin ng pagkain ikaw mismo ang nagluto? Huwag mong sabihin na may inilagay ka rito na kung ano. Nilagyan mo ba ito ng dumi? Ng insekto? Sinausaw mo ba rito ang marumi at mabaho mong medyas? O baka naman, dinuraan mo ito? Naku, hindi ko po magagawa yung sinasabi niyo. Bilang kusinero po ay alam ko na dapat malinis ang pagkain niluluto ko at ipapakain sa mga tao. Hindi ko po kayang balahurain o babuyin ang kahit na anong pagkain. Tama ka sa sinabi mo. Dahil ang pagkain ay sagrado. Ito ang pinagkukunan natin ng lakas at biyaya ito mula sa ating Panginoon Diyos. Kaya yung mga taong binababoy ang pagkain ay may karabang darating sa buhay nila sa takdang panahon. Ay, tama po kayo sa sinasabi niyo. Sige ho, Lola. Babalik na po ko sa kusina kasi may mga aasikasuhin pa po ko roon. Sandali lang. Humigop ka muna ng bulalong niluto mo. Lola Sabel, may hinala po ba kayo na binalahura ko ang pagkain niyo? Lola naman, hindi ko po magagawa sa inyo yun at kahit na sinong tao. Pues patunayan mo. Humigop ka ng sabaw para maniwala ako na hindi mo nga ito nilagyan ng kung ano-ano. Gusto ko lang namang makasiguro. Ay, sige ho. Para maniwala kayo na wala akong nilagay na kung ano rito. At hindi ko to binalahura. Hihigop na po ako ng sabaw. Humigop ako ng sabaw ng bulalo. Tiwala kong gawin yon dahil alam ko na hindi ko yung binalahura. Matapos kong humigop ay ngumiti ako kay Lola Sabel. Oh, Lola Sabel, nakita niyo naman po. Ang dami ko pa pong hinigop na sabaw ha. Pero, pwede ko po bang lagyan ulit ng sabaw yan kasi nabawasan ko na eh. Meron pa po kami sa kusina. Huwag na, hindi na kailangan. Ito nga pala ang bayad sa lahat ng in-order ko. Bakit nagbabayad po kayo kagad? Hindi pa po kayo tapos kumain ha. Pagkatapos niyo pong kumain, saka na po kayo magbayad. Bigla kasi ako nawalan ng gana. Saka naalala ko na kailangan ko na rin puntahan si Maricar sa ospital. Sige na, aalis na ako.
Isang makahulugang ngiti ang pinakawalan ni Lola Sabel bago siya tumayo at lumabas ng restoran. Nagtatakang sinundan ko siya ng tingin. Maya-maya pa ay nagmamadaling lumapit sa akin si Arnel. Karding, ngayon sigurado na akong alam na ni Aling Sabel na binalahura mo yung pagkain ni Maricar, kaya sila na ospital. Ha? Paano mo naman nasabi? Narinig mo ba yung mga sinabi niya kanina? Yung pagdura sa pagkain, yung medyas at yung ipis. Hindi ba? Yun ang mga nilagay mo sa pagkain ni Maricar. Hindi naman siguro. Nagkataon lang siguro na yun ang mga sinabing example ni Lola Sabel. Pwede ba mag-isip ka na sa pagkakataong to? Kailangan may gawin tayo. Kasi baka mamaya magsumbong si Aling Sabel kay Sir Obet. O kung hindi man, baka mamaya magsumbong siya sa mga pulis. Diyos ko. Katapusan na nating dalawa, Karding. Malamang narinig niya yung mga sinabi mo nung nagiinuman tayo. Manahimik ka nga dyan. Imposible yan sinasabi mo. Eh di sana, kanina pa ako binungangaan ni Aling Sabel. Kung alam niya mga ginawa ko. Bakit ba ayaw mo maniwala sa akin? Karding, ayoko makulong. Hindi lang ako mahihirapan kapag nangyari yun, kundi pati na mag-iina ko. Bakit mo pa kasi ginawa yun eh? Kulit-kulit mo kasi. Hoy, sumusobra na yung pagiging OA mo ha. Manahimik ka sabi, kundi bibigwasan kita. Tumahimik si Arnel at napaisip ako sa mga sinabi niya. Binalikan ko ang lahat ng sinabi ni Lola Sabel kanina at doon ko naintindihan kung bakit natatakot si Arnel. Malaki talaga ang posibilidad na alam na ni Lola Sabel ang katotohanan. Pero ang ipinagtataka ko ay kung bakit hindi niya ako kinumpronta kanina. Pagkatapos naming maisara ni Arnel ang restaurant, ay dumiretso na kami sa apartment. Hindi ko alam, pero bigla akong nakaramdam ng matinding panghihina na para bang nawalan ng buto ang buong katawan ko. Humiga muna ako para makapagpahinga at sinabi ko kay Arnel na magluto siya ng may sabaw. Makalipas ang ilang sandali, ay tinawag na ako ni Arnel para maghapunan. Pag-upo ko, ay naglagay ako ng sinigang na baboy sa aking mangkok. Nang hilakbot ako, nang biglang nagkaroon ng napakaraming ipis ang mangkok ko. Sa sobrang gulat ko, tinabig ko yun, nalaglag sa sahigang mangkok at nabasag. Oh, ano ba yung Karding? Oo, alam kong hindi ako masarap magluto, pero di mo kailangang itapon ang luto ko. Pambira ka, oo. Nakaka-open ka sa totoong buhay lang. Pinaglalaruan mo ba ako? Bakit may mga ipis yung sinigang ko? Ha? Ano? Anong ipis ang pinagsasabi mo? Bakit ako maglalagay ng ipis sa sinigang? Yan din ang gusto ko malaman, kaya sumagot ka. At huwag ka magsisinungaling sa akin, ha? Namamalikmata ka lang. Tignan mo. Walang ipis dyan. Nasaan ang ipis? Sa akin tinapon mo, tignan mo nga, wala ring ipis. Lasing ka pa rin ba hanggang ngayon? Ang tagal naman ang epekto sa'yo ng alak na ininom natin kagabi. Ano yun, may lason? Hindi ako lasing. Nasa matino kong pag-iisip. Matino rin ang pag-iisip ko, kaya wala akong dahilan para lagyan ng ipis ang pagkain na parehas nating kakainin. Pambira ka. Basta, may nakita akong ipis dyan eh. At hindi ko nakakainin yung niluto mo. Bahala kang ubusin niya mag-isa. Mabigat ang mga akbang na bumalik ako sa kwarto at humiga. Kahit gutom na ako, ay pinilit ko na lang na matulog at umasa ako na sa susunod na araw ay magiging normal na ang lahat. Pero kahit sa pagtulog ko, ay hindi ako tinatantanan ng hindi magandang pangyayari. Napanaginipan ko kasi na isang matandang babae na walang muka ang pilit akong pinapakain ng ipis. Wala raw akong magawa kundi ang kainin ang mga ipis na isinubo sa akin ng matanda. Kinabukasan ay malinaw pa rin sa alaala ko ang panaginip na yon. Kaya halos hindi ko malunok ang pagkain namin ng almusal dahil pakiramdam ko ay nalalasahan ko pa rin ang ipis na pinakain sa akin ng matandang babae. Pakiramdam ko kasi lahat ng kakainin ko ay merong kasamang ipis. Dahil doon, Panyero, nawalan na ako ng ganang kumain. Maging ang trabaho ko bilang kusinero ay hindi ko na nagagawa ng maayos. Maraming beses na nagkakamali ako ng naluluto ko.
o kaya ay nagiging masyadong maalat o matabang ang luto ko. Ang resulta tuloy ay maraming customer ang nagrereklamo at hindi ko napigilan na makarating yon kay Sir Obet. Isang umaga, nabigla kami ni Arnel sa biglang pagdating ni Sir Obet at kinausap niya ako sa kusina nang kaming dalawa lang. Ano ba nangyayari sa'yo, Karding? Bakit napakarami nang nagre-reklamong customer sa mga niluluto mo? Pasensya na kayo, sir. Medyo magulo po kasi isip ko ngayon eh. Hayaan niyo po at sisikapin ko po na ayusin ang trabaho ko. Mukhang hindi lang ang isip mo magulo, kundi pati ang katawan mo. Hindi ba nakikita sarili mo? Napakapayat mo na. May sakit ka ba? Wala po akong sakit, sir. Malakas na malakas po ang katawan ko. At kaya kong trabaho rito, sir. Sa nakikita at mga nakakarating na salita sa akin, ay mukhang hindi mo na kaya magtrabaho bilang kasunero ko. Alam nating lahat na mahusay kang kusinero, pero alam mong ayokong bumagsak ang negosyo ko dahil sa mga ginagawa mo. Sabihin na nating hindi mo yun intensyon, pero kailangan ko ng kumilos kagad. Ano pong ibig niyo sabihin, sir? Tatanggalin niyo na po ba ako rito? Sir, wag naman ho. Maawa naman kayo sa akin. Mahal ko po ang pagluluto at ito lang po ang trabahong alam ko. Nangangako po ako na ayusin ko na po ang trabaho ko, sir. Pasensya ka na, Karding, pero sa itsura mo ngayon ay alam kong hindi mo magagawang tuparin ang pangako mong yan. Isa pa, nakahanap na rin ako ng papalit sa'yo eh. Ano kanyo? Pinalitan niyo ako nang hindi man lang ako kinakausap. Kailangan kong umaksyon kagad, Karding. Para hindi tuluyang lumubog itong restaurant ko. Pero huwag ka mag-alala. Dahil pansamantala lang naman yon. Kapag okay ka na at kaya mo na ulit magtrabaho, pababalikin na kita rito. Sir, hindi na po ba magbabago ang isip nyo? Paano naman ako, sir, kung wala akong trabaho? Hindi ko na yan problema pero ayokong isipin na masama akong tao kaya pwede ka pa rin tumira sa apartment na binabayaran ko para sa inyo ni Arnel. Siguro maghanap ka na lang muna pansamantalang trabaho na alam mong kaya mo. Sa kapayo lang, magpatingin ka sa doktor. Para kasing hindi na normal yung katawan mo eh. Napakapayat mo na talaga eh. Wala akong nagawa kundi ang tanggapin ang desisyon na yun ni Sir Obet. Naisip ko rin kasi na baka kapag pinagpilitan ko ang gusto ko ay mainis siya sa akin at tuluyan niya na akong tanggalin sa restaurant niya. Ang nangyari tuloy ay madalas akong maiwang mag-isa sa apartment kaya palagi ako naiinip. Pagsapit ng linggo ay sinamahan ako ni Arnel sa ospital pero walang naging findings ang mga doktor sa kung ano ang sakit ko. Ang tanging ibinigay lang sa akin ay vitamins para maging magana akong kumain. Nagsayang lang ako ng binayad sa doktor na yun, ha? Ano ba klaseng doktor siya at hindi niya alam kung anong sakit ang meron ako? Wala tayong magagawa kung walang nakitang mali sa'yo yung doktor. Ang gawin mo na lang, inumin mo yung vitamins para bumalik na ang gana mo sa pagkain. Ewan ko. Pakiramdam ko hindi ako gagaling sa vitamins na to eh. Iniisip ko pa lang kasi na kumakain ako nandidiri na ako eh. Para bang lahat ng kainin ko lasang ipis. Chong, hindi kaya kinakarma ka na? At bakit naman ako kakarmain? Sige nga, sabihin mo nga. Huwag ka magagalit. Chong, eto isipin mo ha. Hindi ba maraming beses mong binalahura mga pagkain niluluto mo nun? Hindi ko na nga mabilang kung ilang beses mong ginawa yun. Tapos nang dahil pa ron, na-ospital si na Maricar. Mabuti nga't nakalabas pa siya ng ospital eh. Hindi karma ang dahilan kung bakit ako nagkakaganito. May ibang dahilan, pero sigurado ko na hindi ako kinakarma. Walang talab sa akin ang karma-karma na yan. Sa kabila ng sinabi kong yon, ay naisip ko rin na baka nga tama si Arnel. Baka pinaparusahan na ako ng Diyos sa mga maling nagawa ko. Hanggang sa dumating ang araw na mas naging matindi ang nangyayari sa akin, Panyero. Isang gabi, bigla akong nagising dahil sa sobrang sakit ng tiyan ko. Sa sobrang sakit, ay napasigaw ako na naging dahilan para magising si Arnel. Ano nangyayari sa'yo, Karding? Tulungan mo ako! Ang sakit ng tiyan ko! Para akong mamamatay! Sandali, dadaling kita sa ospital. Wag sa ospital! Masyadong mahal dun. Mauubusan lang akong pera sa lugar na yun. Kung ayaw mo magpadala sa ospital, saan kita dadalhin?
Si Mandoming, yung albularyo, puntahan mo siya sa bahay niya at papuntahin mo siya rito. Baka magawa niya akong pagalingin eh. Bilisan mo, napakasakit na. Oo, sandali lang. Diyan ka lang, hintayin mo ako. Natatarantang umalis si Arnel. Nang mag-isa na ako, ay mas tumindi ang pananakit ng aking tiyan. Parang dinudurog ang lahat ng lamang loob ko. Hanggang sa naramdaman ko na uminit ang buong katawan ko na para akong sinusunog ng buhay. Mas lalong lumakas ang pagsigaw ko dahil tila may libu-libong karayom ang tumutusok sa iba't ibang parte ng aking katawan. Namilipit ako sa sakit at hindi ko na napigilang umiyak. Halos tawagin ko na ang lahat ng santo ng oras na yon. Maya-maya pa ay dumating na si Arnel kasama ang matandang albularyo na si Mang Doming. Karding! Karding, nandito na si Mandoming! Mandoming, tulungan mo ang kaibigan ko. Sobrang sakit po ng tiyan niya. Aray ko! Kumilos ka naman, Doming! Tulungan mo ko! Para akong tinutusok ng napakarayong-karayom! Ah, ang sakit! Tulungan mo ko! Lumapit sa akin si Mang Doming at dinasalan niya ako. Doon na tumigil ang pananakit ng aking katawan. Sinabi ni Mang Doming na sigurado siyang kinukulam ako, ngunit hindi raw niya ako kayang gamutin dahil wala siyang alam sa paggagamot sa mga kinukulam. Aniya, malakas ang kutob niya na may taong galit sa akin at yun ang kumukulam o nagpapakulam sa akin. Ang kailangan ko raw gawin ay alamin kung sino ang gumagawa sa akin nun at kausapin ko ang taong yon. Umalis si Mandoming habang nanghihina pa rin ako. Kumusta ng pakiramdam mo, Chong? May masakit pa rin ba sa'yo? Naghihina pa rin ako. Parang nauubos ang lahat ng lakas ko kanina. Pero grabe yung sakit na naramdaman ko kanina kasi parang na akong mamamatay. Para bang ang daming karayom na tumutusok sa katawan ko. Yun na yata ang pinakamasakit na naramdaman ko sa buong buhay ko, Chong. Mas masakit pa ba yun kaysa nung nalaman mong may boyfriend na pala si Maricar? Sige lang, ipaalala mo pa. Ang bira ka, oo. Ito naman, nagbibiro lang. Huwag ka nagagalit kagad. Pero Karding, ang galing din pala ni Mang Doming, no? Biruin mo na pahinto niya yung pagsakit ng katawan mo tapos nalaman pa niya na kinukulam ka. Anong magaling ang sinasabi mo? Kung magaling talaga siya, dapat nagamot na niya ako. Pero hindi. Pansamantala lang itong ginhawang nararamdaman ko ngayon. At may posibilidad na maulit ito. Dahil hindi ko pa rin nalalaman kung sinong kumukulam sa akin. Oo nga, no? Pero sino nga kaya ang gagawa niyan sa'yo, Chong? May kilala ka bang ay galit sa'yo o kaya kahit sama ng loob? Hindi ko alam. Wala akong maisip kung sinong pwedeng gumawa nito sa akin. At kung sino man siya, sana bumalik sa kanya lahat ng ginagawa niyan to sa akin. Hayop siya. Chong, hindi kaya isa sa mga customer sa restaurant na alam na binalahura mo yung pagkain na sinerve mo sa kanya? Posible yun, Chong, di ba? Ano sa palagay mo? Nahulog ako sa malalim na pag-iisip sa sinabi ni Arnel. Sa dami na naging customer sa restaurant na binalahura ko ang pagkain, ay hindi ko na sila maalala. Hanggang sa biglang may pumasok sa utak niya at nanlalaki ang mga matang tumingin ako kay Arnel. Bakit ganyan ang itsura mo? May sumasakit ba uli sa'yo? Kailangan ko bang tawagin ulit si Mandoming? Si Lola Sabel. Oh, ba't mo tatawagin si Lola Sabel? Manggagamot din ba siya? Ibig ko sabihin ay baka si Lola Sabel ang nagpapakulam sa akin. Baka nga tama ka na narinig niya ang pinag-uusapan natin nung nagiinuman tayo rito. Baka gumaganti siya sa akin dahil sa nangyari kay Maricar. Saka nung nasa ospital ako at kausap ko siya, natatandaan ko na sinabi niya na sa oras na malaman niya kung sino ang gumawa nung kay Maricar, ay ipapakita niya sa taong yon kung ano ang kaya niyang gawin. Kung ganun, may posibilidad na si Aling Sabel mismo ang kumukulam sa'yo. Tama ka. Posible nga yung sinasabi mo. Mabuti naman at naniniwala ka na sa mga sinasabi ko ngayon. Ang tagal ko na kasing sinasabi sa'yo na baka alam na ni Aling Sabel ang ginawa mo sa pagkain ni Maricar. Pero ayaw mo maniwala. Tignan mo tuloy ang nangyayari sa'yo ngayon. Kasalanan mo din kasi yan. Talagang ngayon mo pa ako sisisihin? Ang mabuti pa, samahan mo ako ngayon kay Lola Sabel. Kailangan ko siya makausap.
Kung kailangan kong lumod sa harapan niya ay gagawin ko basta tigilan niya na ang pagkulam sa akin. Ngayon talaga, gabing-gabi na. Bukas na lang natin siya puntahan. Pero, natatakot akong humarap sa kanya eh. Baka kasi pati ako idamay niya eh. Dapat nga na idamay ka niya eh. Kasi may partisipasyon ka rin sa nangyari kay Maricar. Huy, ikaw lang may gusto mangyari yun ha. Ilang beses kitang pinigilan pero itinuloy mo pa rin. Hindi ka kasi marunong makinig sa akin eh. Hindi ka nga nakulong sa mga ginagawa mo, pero kinukulam ka naman ngayon. Ayokong humarap ng mag-isa kay Lola Sabel. Kaya, hindi ko itinuloy ang pagpunta ko sa kanya. Umasa na lang ako na walang masamang mangyayari sa akin sa paglipas ng magdamag. Pagsapit ng umaga, ay nagising ako dahil sa matinding pananakit ng buong katawan ko. Naramdaman kong muli na parang tinutusok ng napakaraming karayom ang lahat ng parte ng aking katawan. Nataranta si Arnel at hindi niya alam kung ano ang gagawin niya habang namimilipit ako sa sakit. Tawagin mo ulit si Magdoming, Arnel! Bilisan mo! Aray ko! Hindi ko na kaya! Sadali, hindi pa ako nakakapag-toothbrush eh. Huwag ka na mag-toothbrush, pambira ka! Dahil kahit mag-toothbrush ka, mabaho pa rin ang hininga mo! Unahin mo na munang pupuntahin dito si Magdoming! Bilisan mo na! Talagang kahit nahihirapan ka na, nagawa mo pa rin akong laitin ha. Sandali, pupunta ko na si Mandoming, hintayin mo ko. Lumabas kami ni Arnel sa kwarto. Umupo ako sa sofa na nasa sala dahil mas presko doon. Panay ang sigaw ko at sa sobrang sakit ay naiyak na talaga ako. Nang buksan ni Arnel ang pinto para umalis, ay natigilan siya dahil nasa labas si Lola Sabel. Umatras si Arnel nang humakbang ang matandang babae papasok sa apartment. Tumingin siya sa akin at may nakakatakot na ngiti sa kanyang mukha. Alam ko kalabunang ako ang kumukulam sa'yo. Kaya ako na mismo ang pumunta rito para magkaharap tayo. Siguro naman ay alam mo dahilan kung bakit ko ginagawa yan sa'yo, Kateng. Ang totoo yan, narinig ko ang pag-uusap ng dalawa ni Arnel nung gabing dinala ko rito lalagyan mo ng barya. Nagkamali ka ng winalagya dahil handa kong gamitin ang kaalaman ko sa kulam sa mga taong mananakit sa aking nag-iisang apo. Parang awa niyo na po, Lola Sabel. Tigilan niyo na ho ko. Hindi ko na po kaya. Nagangako po ko na hindi ko na gagawin yung kay Maricar. Nagawa ko lang naman po yun kasi nasaktan ako na sobra dahil sa pakiramdam ko. Pinaasa niya lang ako. Kahit kailan, ay hindi ka pinaasa ni Maricar. Dahil ilang beses na niyang sinabi sa'yo na tumigil ka na sa panliligaw mo sa kanya. Pero ikaw itong makulit. Ikaw itong napakataas ng tingin sa sarili at iniisip na gusto ka rin ng apo ko. At sa tingin mo ba, ay ginagawa ko ito dahil ang muntik ng manganib ang buhay ni Maricar na dahil sa iyo. Para rin ito sa napakaraming tao na pinakain mo ng mga pagkaing binalahura mo. Sigurado ko na kung nagawa mo yun sa apo ko, ay nagawa mo rin yun sa ibang tao. Patawarin niyo na ho ko, Lola Sabel. Nangangako po ako na hindi ko na po uulitin yun. Hindi ko na po babastusin ang mga pagkain. Para gawa niyo na po. Hirap na po ako talaga. Ganyan naman ang karamihan ng sinasabi ng mga taong kagaya mo. Palaging sa huli kayo nagsisisi. Pero nung gumagawa kayo ng katarantaduhan, hindi nyo naiisip ang magiging epekto ng mga ginagawa ninyo. Kaya tama lang yan nangyayari sa inyo. Tama lang na mahirapan ka, Kandeng, para malaman mo na hindi lahat ng tao ay kaya mong walang yain. Pero huwag kang mag-alala, dahil tatapusin ko na ngayon ang paghihirap mo. Oh? Ano pong ibig niyo sabihin? Papatayin niyo na ba ako? Para gawa niyo na po, Lola Sabel. Huwag niyo akong patayin. Gusto ko pang mabuhay na matagal. Bigyan niyo pa po ako ng pagkakataon para magbago, para gawa niyo na. Oo nga naman po, Aling Sabel. Huwag niyo naman pong patayin ang kaibigan ko. Nakikiusap din po ako sa inyo. Parang awa niyo na po. Manahimik na kayo. Magkukulam lang ako, pero hindi ako pumapatay ng tao. Ang ibig kong sabihin
ay ititigil ko na ang pagkulam ko sa iyo, Kandeng. Talaga ho. Maraming salamat po. Alam ko po na mabuti ka talagang tao, Lola Sabel. Maraming salamat po talaga. Salamat po. Hindi ka sa akin dapat magpasalamat kundi kay Maricar. Dahil nakiusap siya sa akin na itigil ko na ang pagkulam sa iyo. Dahil naaawa na siya sa nangyayari sa iyo, Kandeng. Ganon kabuti ang puso ng apo ko, na kahit ginawan mo na siya ng hindi maganda, ay may pakialam pa rin siya sa kagaya mo. Kung ako lang sanang masusunod, ay gusto kong mas patagalin pa ang paghihirap mo. Pagkasabi ho kay Maricar na maraming salamat. At patawad ho sa lahat ng maling nagawa ko sa kanya. Asahan niyo, simula ngayon, magbabago na ako at titigilan ko na ho si Maricar. Tinignan lang ako ni Lola Sabel. Hindi ko mabasa ang emosyon na nasa mga mata niya. Ngunit kapansin-pansin ang mabilis na paggalaw ng bibig niya na para bang may kung anong orasyon siyang sinasabi na tanging siya lamang ang nakakarinig. Maya-maya pa ay umalis na siya at pagkalabas niya ng apartment ay huminto na nga bigla ang pananakit ng aking buong katawan. Napahagulgul po talaga ako ng iyak, Panyero, ng mga pagkakataong yun. Doon ko na tuluyang napagtanto ang lahat ng kasalanan at pagkakamaling nagawa ko. Doon ko naisip kung gaano ako kasamang tao at kung paano ko naging dahilan para mapahamak ang maraming tao. Hinayaan lang ako ni Arnel na umiyak ng umiyak. Maya-maya ay lumapit siya sa akin at marahan niyang tinapik ang likod ko. Chong, siguro naman natuto ka na ng leksyon ngayon. Alam kong hindi maganda ang ginawa sa'yo ni Aling Sabel. Pero ikaw kasi nagtulak sa kanya para gawin niya yun sa'yo eh. At sana, totoo yung ipinangako mo sa kanya na hindi mo nagagawin yung pambabalahura mo sa mga pagkain sa restaurant ni Sir Obet. Maling-mali kasi yun, Chong. Hindi ko na talaga gagawin yun. Ayoko na maulit itong nangyayari sa akin. Nagsisisi na ako, Arnel. Kung pwede ko lang sanang ibalik ang nakaraan, hindi ko na sana ginawa ang lahat ng yun. Patawarin niyo ako. Patawad. Mula noon ay unti-unting bumuti na ang kalagayan ko nang itigil na ni Lola Sabel ang pagkulam sa akin. Bilang bahagi ng pagbabago ko, nagpasya kong aminin kay Sir Obet ang lahat ng pambabalahurang ginawa ko noon sa pagkain ng mga customers sa restaurant. Tinanggap ko ang galit ni Sir Obet at ang desisyon niyang tanggalin ako sa trabaho. Bago ako umuwi sa probinsya namin, personal kong pinuntahan si Maricar upang humingi ng tawad. Ramdam ko na hindi pa rin niya ako napapatawad sa lahat ng sakit at takot na naidulot ko sa kanya at hindi ko siya masisisi roon. Tinanggap ko na may mga pagkakamaling hindi basta-basta nabubura ng simpleng paghingi ng tawad. Pagbalik ko sa probinsya, ay hindi ko na inulit ang mga maling nagawa ko noon at sinikap kong maging mabuting tao sa araw-araw. Aminado po ako na nakakahiya na sumulat pa ako sa channel mo, Panyero, para ikwento ang buhay ko. Pero gusto ko lang pong magsilbi itong aral sa iba. Natutunan ko po na ang galit at paggiganti ay wala talagang naidudulot na mabuti. Kapag gumawa ka ng masama sa kapwa, babalik din sa iyo yun sa paraang hindi mo inaasahan at malaki ang posibilidad na higit pa sa ginawa mo ang magiging balik sa iyo. Hanggang dito na lamang po ang kwento ko, Panyero. At maraming salamat dahil pinagbigyan mo kong ibahagi ang aking kwento sa inyong mga tagapakinig. Maraming salamat po. Hanggang sa muli, mga Panyero.